News Updates. Sa ating mga balita, arrest order kay Pastor Apollo Kibuloy inilabas ng Senado. Golden Retriever na walang awang pinatay trending sa social media. 2 unit ng NPA sa Eastern Visayas nabuwag na ayon sa AFP. Anti-doping clearance nakuha na ng Pilipinas. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Opisyal lang inilabas ng Senado ngayong araw ang arrest order kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy dahil sa kanyang patuloy na hindi pagdalo sa mga hearing ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Inilabas ang dokumento isang araw matapos sabihin ni Senator Risa Ontiveros na hindi sapat ang sagot ni Kibuloy sa show cause order ng Senado. Nilagdaan ito ni Senate President Juan Miguel Zubiri at Ontiveros. Nakasaad sa inilabas na statement ni Zubiri na kanyang iniiwan sa komite na pinamumunuan ni Ontiveros ang desisyon kung ano ang nararapat na aksyon sa investigasyon ng mga kaso ng rape at abuse ni Kibuloy. Giit ng Senate President, kanyang nilagdaan ang dokumento para protektahan ang committee system at mapanatili ang power of inquiry ng Senado. Samantala, formal nang sinampahan ng kaso si Kibuloy sa Davao City Court ayon sa Department of Justice o DOJ. Haharap sa kasong paglabag sa Section 5B at Section 10A ng Republic Act No. 7610 o Sexual Abuse of Minor ang pastor. Isang kaso rin ang isinampa kay Kibuloy sa Pasig City kaugnay ng paglabag sa Section 4A ng Republic Act 9208 o Qualified Human Trafficking. Trending ngayon sa social media ang hashtag Justice for Kilua matapos ang pagpatay sa isang alagang aso sa bayan ng Bato sa Camarines Sur noong linggo ng umaga, March 17. Sa Facebook post ni Vina Rachel, ang far parent ng Golden Retriever na si Kilua, natagpuan na lamang nilang nakasako na at wala ng buhay ang kanilang alagang aso matapos itong patayin ng kanilang kapitbahay na kinilalang si Anthony Solares. Sa isang CCTV footage, makikitang hinabol pa ni Solares ang aso sa kalsada at sa kanya ito hinampas gamit ang isang pamalo. Nang puntahan ng may-ari ng aso ang bahay ni Solares, ay dito na nga tumambad sa kanila ang isinakong aso na duguan at wala ng buhay. Humingi naman ng patawad at pag-unawa si Solares dahil nagawa niya lang daw ito upang depensahan ang kanyang anak na aatakihin umano ng aso. Hinihintay na lamang ngayon ng Philippine Animal Welfare Society ang kooperasyon ng far parent ni Kilua upang sampahan ng kaukulang kaso ang tinuturong salarin. 2 pang unit ng New People's Army o NPA sa Eastern Visayas ang nabuwag na ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Kabilang narito ang unit ng Platoon 2 ng Island Committee 47 Livox na nag-ooperate sa Biliran, Leyte at Southern Leyte. At ang Elcon Platoon ng Sub-Regional Committee Browser na nag-ooperate naman sa Samar at Eastern Samar. Nitong Enero lamang nang mabuwag na ng Joint Task Force Storm ang 4 pang nalalabing guerrilla fronts sa kanilang lugar na kinabibilangan ng Front Committee 2, Sub-Regional Committee Emporium, Front Committee 1, SRC Emporium, Front Committee 15, SRC Arctic at Front Committee 3. Nawala na ang posibilidad na ipagbawal ang Pilipinas sa Olympics at iba pang major sporting events matapos makakuha ng clearance ang bansa mula sa World Anti-Doping Agency o WADA. Inilathala ng Philippine Sports Commission o PSC ngayong araw na nag-comply na ang Philippine National Anti-Doping Organization o FINADO sa mga standard ng WADA Code. Unang lumabas ang isyu ng posibleng pagban sa Pilipinas nang binigyan ng babala ng WADA ang naturang bansa tungkol sa isang kaso noong 2016 kung saan lumabas na positibo sa drug test result ang isang Pilipinong atleta. Agad namang nakipagtulungan ng PSC at PNADO para magawa ang nararapat na procedures. Sa isang email na natanggap ni FINADO Head Dr. Alejandro Pineda, nilinaw ng WADA na dahil nagsara ang compliance procedure, hindi na sila magsusumite ng kaso sa Court of Arbitration for Sport. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.